Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang Panginoon. So, meron po dalawang ordinansa iniwan sa ating Panginoon. Amen? Patuloy natin pinag-aaralan. Dalawang ordinansa na iniwan sa atin ng Panginoon upang patuloy natin ganapin habang hinihintay po natin siya. Ano po yung una? Baptism. Baptism means our public identification na tayo po ay sa Panginoon. Tayo ay mga tao ng Panginoon. Yun po ang baptism. Hindi natin kinahihiya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa tubig ng baptismo na tayo po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Yun yung unang ordinansa. At ang pangalawa, yung ginagawa po natin every third Thursday of the month, which is the Lord's Supper. So ito lang po yung dalawang ordinansa iniwan sa atin ng Panginoon. Yung Lord's Supper, mga kapatid, ito yung paraan ng Panginoon na pinapagawa niya sa atin ng paulit-ulit para patuloy po nating maalaala yung kanya pong ginawang napaka-ilang na sakripisyo para po sa ating kaligtasan. At ito yun ang paraan ng Panginoon upang patuloy niya tayo na papaghintayin sa kanyang muling pagbabalik. Kung paano iniligtas niya tayo at gaganapin ang ating kaligtasan sa araw po ng Panginoon. So one of the church's two ordinances or sacraments, the Lord's Supper, was instituted by Jesus to commemorate His death, to symbolize new covenant, to point to the fellowship of a redeemed people gathered at His table, and to anticipate the messianic banquet yet to come. At tatlong bagay po ang nais natin patuloy na ipaalala, mga kapatid, sa atin para po naiintindihan natin yung ating pong ginagawa habang nakikisa tayo, nakikibahagi tayo ng banal na hapunan. Tatlong bagay. Una, ano ang pinagmulan ng pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoon? Pangalawa, paano ito itinatag ng Panginoon, yung banal na hapunan ng ating Panginoon, ang pagtatatag ng banal na hapunan. At ang pangatlo ay ang kahalagahan ng pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoon. So, yung una po, ang pinagmulan ng pagdiriwang ng banal na hapunan ng Panginoon, or the root of the Lord's Supper. So the Lord's Supper traces its symbolic roots to the Passover meal at the time of the Exodus. Patuloy natin yan inaaral. Tatapos natin yan nung nakaraan po nating tema. The very existence of the people of God in the Old Testament was grounded in the work of deliverance that God brought about at the Exodus. Exodus po, alam natin, ito po yung kapanahunan ni Moises. Okay, ang pagitan ni Moises at ni Jesus, ilang taon, mga kapatid, sa ating timeline, kung natatandaan niyo. Approximately, how many years? 1,000 years. Approximately 1,000 years. So yung Lord's Supper, ang root talaga nito, even Jesus Christ and the disciples, nung huling hapunan na ginawa ng Panginoon, ang pinagdiriwang nila nun ay Passover. At gagawin ng Panginoon na ganapin or i-divert ito sa kanya pong naising maunawaan ng kanyang mga anak. So the Lord judged the land of Egypt for their mistreatment of Israel. But as He did so, He provided a means of salvation for His people.
Dalawang bagay ang ginanap ng Panginoon sa Passover. Sa panahon na yon, the judgment of Egypt and also the salvation or redemption of the people of Israel. So, anong nangyari ng mga panahon na yon? A lamb or cordero or tupa would be slaughtered, and the blood of the lamb would be put on the doorframes of the houses of God's people. Pinag-aralan natin, ipapahid ang dugo sa mga hamba ng pintuan. When the angel of death passed over, the homes where the lamb's blood was visible would be spared by the plague of the death of the firstborn son. Okay, alam natin kung ano nangyari sa Egypt na namatay yung mga panganay na anak na lalaki ng mga Egyptian. But doon sa mga tahanan ng Israelita, ni isa doon walang namatay. Dahil ba magagaling ang mga Israelita? Anong napag-aaralan natin? Dahil ba mas magagaling sila kaysa sa mga Egyptians? Anong dahilan? Bakit walang namatay sa loob ng tahanan ng mga Israelita? Anong tinignan ng angel of death? The blood which was spread across the doorjambs of their houses. The people of Israel would eat the supper of lamb with bitter herbs and unleavened bread as they prepared to flee from Egypt. Now the Passover meal was to be a continual reminder of the great salvation that God brought to His covenant people through a great act of judgment. Saan natin mababasa yun? Exodus chapter 12. At alam natin, maging hanggang sa ngayon, yung mga Israelita, o mga Jew, na hindi naman totally naniniwala sa Panginoon sa Kristo, they are still doing this tradition. Yung Old Testament Passover. Okay? Hanggang ngayon, yung mga Judaism ay ginagawa pa rin ito. Iyon po yung pinagmulan ng tinatawag natin o sineselebrate natin ngayon na banal na hapunan ng Panginoon or the Lord's Supper. Now, paano ito naitatag? Paano ito naitatag ng Panginoon na ito'y patungkol sa Kanya, sa Kanyang kapanahonan? So, the institution of the Lord's Supper. The final meal that Jesus had with His disciples immediately before His betrayal and arrest was the traditional Passover meal. Okay, tandaan natin, nung huling hapunan ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga disipulo, ang pinagdiriwang nila noon ay hindi pa ang Lord's Supper. Okay? Although unti-unti na itong ipapaliwanag ng Panginoon, ang pinagdiriwang nila noon ay yung traditional ng Passover. Okay? Ng ating Panginoon. But Jesus infused the meal with a new significance tied to His impending death. Hindi pa namamatay ang Panginoon. Pagkatapos nilang maghapunan, sa mga panahon na yun, maya-maya lang, aarestuhin ng Panginoon. Kaya ipapaliwanag na niya sa pamamagitan ng kanilang pagdiriwang ng Passover kung anong kinalaman nun sa kanyang kamatayan sa kinabukasan. In Matthew chapter 26, verse 26 to 28, nandito ba yan? Matthew chapter 26, doon na sa second part. Ayan. While they were eating, Jesus took the bread, and when He had given thanks, He broke it and gave it to His disciples, saying, "Take and eat. This is my body." When He took a cup,
And when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you." Ang ganda lang ba? "Drink of it, all of you. For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin." Okay, so while Jesus Christ and the disciples were celebrating the Passover meal, unti-unting pinapaliwanag ng Lord ang magiging yung ginaganap natin ngayon na Lord's Supper. Ini-infuse na ng Panginoon ito sa kanyang mga disipulo. Jesus symbolically associated the bread and the cup with his body, which would soon be broken, and his blood, which would soon be shed. The blood is now the blood of the covenant, the new covenant. Yung Passover kasi, yun ay Old Covenant or Old Testament. Unti-unti nang pinapaliwanag ng Panginoon. Bagamat hindi pa siya patay, yung New Covenant. Sa pamamagitan ng pagsasabi niya, itong tinapay na ito ay ang aking katawan at ang juice na ito or wine na ito ay ang aking dugo na ibubugo para sa inyong kaligtasan. That Jesus would institute through his death and his resurrection. Okay, note, as the Passover meal served as a foundation meal of the Old Covenant, taking place on the brink of the foundational saving act of God, the Exodus from Egypt, so the Lord's Supper was the foundational meal, yung ginaganap natin ngayon, of the new covenant, taking place on the brink of the saving work that Jesus would achieve at the cross sa kinabukasan. Okay? As the Passover meal served as a reminder of the redemption of the Lord sa panahon ng Israelita sa pagkaalipin sa Egypt for His people in bringing them out of bondage of Egypt, the Lord's Supper becomes a powerful reminder of the redemption that the Lord Jesus achieved for His people in releasing all of us, we mean the elect of God, from slavery to sin. This meal then, this meal is then the foundational and enduring symbol of the new covenant in Christ. Ayun yung institution ng Lord's Supper. As Paul records the instruction of Jesus in 1 Corinthians chapter 11, itong verses na to, ito yung ginagamit natin kapag nagpa-partake na tayo ng Lord's Supper. It is arguably the earliest record we have of the institution of the Lord's Supper. Jesus speaks of His disciples obeying His instructions. Sabi niya doon, as open as. Ano yung Tagalog ng as open as? Anong Tagalog na? Anong translation niya? Patuloy niyong, parang madalas niyong gawin. As open as. In 1 Corinthians chapter 11, verses 25 to 26. We take the meal, indicating that this should be an ongoing practice. Okay? Pag ikaw ay Kristiyano, pag ikaw ay mananampalataya, kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo dapat nini-neglect, okay, ang pagpapartake ng Lord's Supper.
Ngayon, inaalam natin kung anong ginagawa ba natin, ito yung totoo at makatotohanan pagganap. Kasi meron tayong mga tinutuligsa na hindi tama yung sa kanila. Nakakasiguro ba tayo na yung pagganap natin, yun ang tama? Okay? Marami tayong tinutuligsa, pero tayo ba? Ginagawa ba talaga natin? Naiintindihan ba talaga natin na ang ating pagganap ay tama? Okay, so it is no surprise then that from the establishment of the Church at Pentecost, the believers devoted themselves. Nagsama-sama sila, nagkaisa sila, they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and the breaking of the bread and the prayers. Okay? The Lord's Supper. We can see that in Acts chapter 2, verses 42. Now, ano naman ang kahalagahan, mga kapatid, ng pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoon? What is its significance? The significance of the Lord's Supper. Jesus' words of institution make it clear that the meal serves as a symbol. Okay? Magkakaunawaan tayo, mga kapatid. Dito na ipapaliwanag kung nasa tama ba ang ating pagdiriwang o nasa mali. Kasi ang basehan natin, mga kapatid, is sola scriptura. Hindi tayo umaalis kung ano ang sinasabi katotohanan sa banal na salita. Kapag hindi sinabi sa banal na salita, hindi natin yun ipapractice. Pag sinabi sa banal na salita, ipapractice natin, gagawin natin yun. Okay? Sapagkat yun ang basihan para sa atin ng lahat ng katotohanan. Okay? It serves as a symbol of the new covenant and as a remembrance of His death. In 1 Corinthians chapter 11, verses 24 to 25. Nandiyan ba yan? 1 Corinthians chapter 11, verses 24 to 25. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. So malinaw doon, mga kapatid. Do this in remembrance of me. Ginagawa natin ngayon is memorial or remembering what our Lord Jesus Christ sacrificed for us. However, the nature of Jesus' presence at the supper is disputed. Mamaya-maya, tingnan natin ano yung pagkakaiba ng iba't ibang paniniwala patungkol sa the elements of this Lord's Supper. When Jesus says that the bread is my body and the cup is my blood of the covenant in Matthew chapter 26, verses 27 to 28, what exactly does our Lord Jesus Christ really mean? Anong ibig niyang sabihin, mga kapatid? In speaking of the spiritual danger of participating in an idolatrous feast, hindi tayo pwedeng gumaya, mga kapatid, sa mga kamalian ng mga naunang nagsasabing mananampalataya. Bira sila ng bira. Hindi na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pakikibahagi sa banal na hapunan ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon at ng mga nakakaunawang apostol ng Panginoon na tayo'y magiging kapareha lang ng mga pagan
practices na bira ng bira pero hindi naiintindihan kung anong ating ginagawa. Na parang sumasamba na tayo sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Paul draws a parallel to the spiritual significance of participating in the Lord's Supper. The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the body of Christ? The bread that we break, is it not a participation in, nagkamali ako ng binasa. The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? And the bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? We can read in 1 Corinthians chapter 10, verse 16. In what sense is this a participation in the body and the blood of our Lord Jesus Christ? Ito yung pinagtatalunan. Bigyan natin ng brief definition kung ano yung pagkaunawa ng mga school of thoughts o ng mga naunang mga theologians patungkol doon sa ating mga elements of Lord's Supper. Essentially, 4 different types of answer to these questions have been proposed, leading to 4 different views of the supper and Jesus' presence there. Okay, number 1. Ito yung pinanggalingan natin. Yung tinatawag na transubstantiation view. Transubstantiation view. Ito ang view ng pinanggalingan natin, the Roman Catholic view. Ano yung transubstantiation view? Para masabi natin, mga kapatid, mawalan tayo ng mga agaw-agaw na umalis tayo sa ibang practice. Sinasabi natin mali yun. Tama ba naman ang ginagawa natin? Naiintindihan ba naman natin? Okay, ano ang transubstantiation view ng Roman Catholic? The elements, which is the bread and the wine or the juice, mga kapatid, the elements become the real blood or the real body and blood of Christ. Yun ang ibig sabihin ng transubstantiation. Okay? Yung inaabot ng pare na, ang tawag doon? Ostia. At yung, actually, hindi naman, nakakainom ba ang Roman Catholic ng juice o yung bread lang? Meron nagbibigay na ba ngayon ng juice? Pagka yung lang, yung ostia lang. Okay, so hindi nakakapartake ang mga Catholic sa juice or dun sa wine. Ang naiaabot lang ay yung bread. Okay, which is, medyo hindi na ito tama doon sa dapat na maging practice. Dapat partake ka sa pareho, the body and the blood. Pero sa kanilang view, yung elements na yon, yung ostia at yung juice na yon, ay nagiging actual. Okay? Actual na katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Okay? Talagang nagiging, para sa kanilang pagkaunawa, sa kanilang pananampalataya, nagiging actual ito. So ang kinakain mo talaga ay laman at ang iniinom mo, which is hindi ka naman umiinom sa Catholic, ang iniinom ng kanilang priest ay actual din na dugo ng Panginoon. Yun ay ibig sabihin ng transubstantiation view or the Roman Catholic view. Which is, obviously, this is not our practice. This is not our belief. This is not our view. Okay. Tapos may Reformation. Nagkaroon ng Reformation noong 1500s, 1600s. Sa katauhan nila
Martin Luther, ni Ulrich Zwingli, ni John Calvin, nagkaroon ng Reformation at nagkaroon ng pagkakaiba ang pagganap nila sa Lord's Supper. Tinawag itong consubstantiation view or Lutheran view. Again, ano lang to very brief lang to kasi kung pag-aaralan natin pati yung history nito, hindi tayo kakapasin tayo ng oras. Binibigyan lang natin ng brief, very brief meaning kung paano na ito ginagawa. Ito yung Lutheran view ng naunang mga Reformation. Sa kanila naman, the elements, yung tinapay at yung juice, although not literally becoming the body and blood of Christ, listen very carefully, Jesus is nonetheless spiritually present in, under, and through the elements. Nakita niyo yung pagkakaiba. Sa Roman Catholic view o sa transubstantiation view, yung bread and wine ay nagiging tunay na laman at dugo ng Panginoon. So ang kinakain mo at iniinom mo ay tunay na laman at dugo ng Panginoon. Yun ang transubstantiation view. Yung consubstantiation view, sa kanila naman, hindi naman nagiging tunay. Okay? Tinapay lang talaga siya at juice lang talaga siya or wine. Pero para sa kanila, yung Espiritu ni Jesus Christ ay nandun sa tinapay at nandun sa juice or wine na pinaparte ng mga mananampalataya. Ngayon ang Lutheran view. Okay? Kaya ang ibig sabihin kasi ng con, which is a Latin prefix. Ibig sabihin ng con, ang meaning niya is with. With or kasama. So, ang Espiritu ni Jesus Christ ay nasa tinapay at nasa dugo. Kaya kung iinumin niyo at kakainin niyo siya, ang Espiritu ng Panginoon ay kinakain niyo at iniinom. Yun yung consubstantiation view or Lutheran view. Now, in number 3, the memorial view or Baptist view. A brief explanation. Sa Baptist view naman, mga kapatid, the elements are only symbolic. Okay, symbolismo. And not becoming a real body and blood of Christ. The Lord's Supper only serves as a memorial or a reminder of the complete, once for all, sacrifice of Jesus Christ at the cross of Calvary 2,000 years ago. Yun ang Baptist view. Okay? Memorial, symbolism. Hindi siya nagiging tunay na katawan at tunay na dugo ng Panginoon. At wala rin yung Espiritu, hindi pumapaloob yung Espiritu ng Panginoon doon sa tinapay at doon sa juice or doon sa wine. Yun ang Baptist view. And then there is a fourth view, which is the Reformed view or spiritual presence view. The elements, the bread and the wine, are only symbolic. Listen very carefully. Bakit pinupukaw natin ng atensyon? Mga kapatid, inuutos sa atin kasi na dapat ang pagganap natin sa banal na hapunan
ay makatotohanan. At hindi tayo magiging makatotohanan kung hindi natin naiintindihan, hindi natin nauunawaan kung ano ang pinaggagawa natin. Kasi nagsasabi tayo, mali sila. Okay, nasabi mong mali sila, na siguro mo ba na tama ka, na naiintindihan mo kung anong pinaggagawa mo. Okay? Kasi yun ang trabaho ng Holy Spirit na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para linawin sa atin. Linawin. Para maunawaan natin. Ma-enlighten tayo. Pag naunawaan natin, may pangako doon. Pag naunawaan mo ang katotohanan na unawaan mo ay magpapalaya sa iyo. Dahil alam mong tama ang ginagawa mo, meron kang kapayapaan, meron kang katiwasayan, meron kang kumpiyansa. Kasi naiintindihan mo, tama ang ginagawa mo. Hindi ka sumusuntok sa hangin. Hindi ka tsumachamba-chamba. Naiintindihan mo kasi yun ang sinasabi sa basihan ng ating katotohanan, which is the sola scriptura. Okay, spiritual presence view or the reform view. The elements are only symbolic and not becoming a real body or real blood of Christ. But the memorial of the Lord's sacrifice in the supper is not only a bare memorial, but there is a true spiritual communion that takes place between the Lord and His church as it is celebrated. There is a true spiritual sharing in Christ that takes place during the Lord's Supper celebration. Halos pareho yung Baptist view at yung Reformed view, kaya lang masyadong dinidiinan or binibigyan lalim ng Reformed view yung kapag nagdiriwang tayo ng Lord's Supper, meron talagang totoong spiritual communion. Present si Jesus Christ, nandyan siya, natutuwa siya, nakikisa siya habang ginaganap natin ang Lord's Supper. Hindi lang kasi nagbigay ng mas malalim na ganong paliwanag yung sa Baptist view. Pero halos pareho din silang dalawa. Okay? Pero sa Reform view, hindi pumapasok ang Espiritu ni Jesus Christ mismo doon sa tinapay at sa wine or juice. Alam na natin ang pagkakaiba. That's why, hindi tayo sumasang-ayon sa pagganap ng naunang dalawang view. Okay? Sapagkat ang pagganap natin ay nandoon sa dalawang view. Okay? Yun sa number 3 at number 4. Yun ang pinaniniwalaan natin. We do not believe in the celebration of transubstantiation and consubstantiation. The Roman Catholic view and the Lutheran view. Okay, sana naiintindihan natin yun mga kapatid. Now, we will go to the non-essentials. Ano yung mga non-essentials? Ito yung kailan ba o gaano ba kadalas ganapin ang Lord's Supper. Depende ito. Hindi tayo humuhusga, mga kapatid, sa nagiging desisyon ng mga churches. Kung paano nila nagaganap ng mas makatotohanan, kung gaano ito kadalas, hindi natin yan hinuhusgahan. Ito yung non-essential. Although sinabi ng Lord ng as often as. Pero yung definition ng as often as, kung gaano ito kadalas,
Depende yan sa nagiging desisyon, sa pag-uusap ng mga iglesia kung paano nila ito gaganapin ng makatotohanan sa harapan ng Panginoon. Iyon yung frequency or danas ng pagganap ng Lord's Supper. And then yung administration ng Lord's Supper. Ibig sabihin, sino ba ang pwedeng mag-ano dito? Sino ba ang pwedeng mag-administer, mag-officiate ng Lord's Supper? Merong mga churches na wala pa silang ordained pastor, meron silang leader, meron silang elder, or mga associate na pastor na hindi pa ordained, pero nag-administer sila. Nag-officiate sila ng Lord's Supper. Hindi rin natin yung tinitingnan na mali. Okay? As long as alam nila ang kanilang ginagawa, naiintindihan nila. As per the administration, nilalagay natin yun sa non-essential. Hindi natin sila binabawalan. Sino mag-administer sa kanila kung wala silang pastor? Sa atin lang, kasi naka-establish ng church, meron tayong ordained pastor na nag-aral at lubusang naiintindihan kung anong pinagagawa natin. Meron tayong ganun ang desisyon natin. Hindi tayo nagpapa-administer sa hindi naman ordained pastor. Because our church is an established church. Okay? And then, sa venue, ito pa sa isa sa non-essential, sa venue, pwede bang, pastor, pwede bang maggawin natin Lord's Supper sa bukid? Bakit naman hindi pwede? Wala tayong church pastor, pwede bang gawin sa ibang lugar ang Lord's Supper? Bakit naman hindi? Sabi ng Panginoon, kung may totoo, where there are 2 or 3 na totoo, na nagkakaisa, nag-gather para sa akin, there am I in the midst of them. So, non-essential din, mga kapatid, kung saan yung lugar, saan pwede tayong magkaroon ng or mag-celebrate ng Lord's Supper. Okay, sila Jesus Christ, doon sila sa upper room, sa Passover meal nila. O yung iba, nasa mga sinagoga, nasa mga church. So, non-essentials. Pero, ang accountability natin, we will close with this. Ang accountability natin ay may papaliwanag natin mamaya habang sineselebrate natin ang Lord's Supper. The manner of participation. Kailangan makatotohanan, makabuluhan, malalim ang ating pagganap ng Lord's Supper. Mamaya po sa ating po pagdiriwang. Sige po, tayo po ay manalangin. Magpasalamat sa Panginoon sa pagkaunawa ng kanyang ng pagdiriwang ng kanyang balanglaw. Tayo po ay magpasalamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manaming dakila, napakabuti mo po sa amin. Hindi mo hinahayaang nangangapa kami sa dilim na hindi namin naunawaan kung ano po ang amin pong pinagagawa. Maaring masabi namin na ito'y pananampalataya, ngunit kami po ay hindi mo iniwan nang hindi nakakaintindi. You have given us your Holy Spirit, Lord God. And your promise, if we have the indwelling Holy Spirit in our midst, Lord, sabi mo na ituturo niya sa amin ang lahat ng katotohanan kinakailangan namin para maganap namin ang isang buhay pananampalataya ng maayos at makabuluhan. Ama, salamat po. Tapat ka sa iyong pangako. Hindi mo kami iniiwanan. Hindi mo kami pinababayaan man. Patuloy po namin tinataas sa iyong lahat ng papuri at pagsamba. Pinapadala po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen, and amen.